Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor, sa mga senior citizen at mga silent viewer, pati na doon sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Ngayon po ay mayroon tayong bagong pag-uusapan, ang 10 penig ng bansang Germany. Ito po yung kanilang barya. Pag-usapan po natin pagkatapos ng aking maiksing intro. At narito po ang ating barya na mula sa Germany, ang 10 penig. Pag-usapan po natin. Sa obverse na bahagi po ay makikita natin ang isang oak seedlings. Yan. Tapos po sa ilalim may petsang 1995. May script na nakapaikop. Bundesrepublik Deutschland. Yan po ang paikot na salita. Ang translation po niyan ay Federal Republic of Germany. Ang engraver po ay si Adolf Jagger. Sa reverse na bahagi naman po ay makakita tayo ng mint mark sa kanyang bandang ibabaw. May letter F kasi nakapagitan po siya sa dalawang twig na magkasalubong. Tapos yung denomination niya sa gitna at yung salitang penig na nasa bandang ilalim. Yan. Ang edge naman po niya ay smooth. Yan po makikita ninyo. Ginawa po ang barya na yan sa 5 pagawaan ng barya sa Germany. Yung pong may tatak na A ay yari sa Berlin, Germany. Nagpapagawa po sila ng coin doon, magbuhat 1280 hanggang sa kasalukuyan. Yung pong may letrang D ay galing po sa Munich, Germany. Nagpapagawa naman sila ng coin doon 1158 hanggang sa kasalukuyan. Yung pong may letter F, katulad po ng coin natin, ay galing po sa München-Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany. Nagpapagawa po sila ng coin doon, magbuhat 1374 hanggang sa kasalukuyan. Tapos po yung may letter G, galing po sa Karlsruhe, Germany. Nagpapagawa naman sila ng coin doon 1827 hanggang sa kasalukuyan. Tapos yung may letter J, galing po sa Muncie, Germany. Yan ang magbuhat po ng 801 hanggang sa kasalukuyan. Nagpapagawa po sila ng coin doon. Yun nga pong barya na yan ay nanggaling sa Germany. Ang period po ay Federal Republic, magbuhat 1949 hanggang sa kasalukuyan. Ang type po niyan ay Standard Circulation Coin. Ang taon, 1950 hanggang 2001. Kasi po nung previous year po, naging euro na ang kanilang pera. Ang value po, 10 penig. Ang currency, Deutschmark, buhat 1948 hanggang 2001. Ang composition po niyan ay brass-clad steel. Tumitimbang po ng 4 grams at may diameter na 21.5 mm, kapal na 1.7 mm. Ang technique na ginamit niyan ay milled, middle alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan noong December 31, 2001. Pero nag-iwan ng number na
N number 850 at reference number na KM number 108, J number 383, school number 106. At bago ko makalimutan, meron po pala tayong isang napulot na deform coin. Ayan po, di ko malaman kung anong nangyari dito. Napulot po natin nung tayo ay papunta sa bukid. Yan, deform coin po. Pero kitang-kita po ang detalye. May petsang 1991. Yan. Ang ganda sana kaya lang na-deform. Dito po sa numista, yung petsang 1987. Ayan po. Na may letrang F o mint mark na F. Ang halaga po ng very good niyan ay 5 peso and 50 centavos. Tapos po yung fine ay 6 pesos 10 centavos. Yung very fine 7 pesos at 90 centavos. Saka yung extra fine ganun din. 7 pesos 90 centavos. Yung almost uncirculated po at saka uncirculated ay parehong 22 pesos. Dito naman po sa bariyang may petsang 1995, ang good po niyan ay 5.50 centavos. Tapos yung very good, 6 pesos and 70 centavos. Yung fine ay 7 pesos and 40 centavos. Gayun din yung very fine, 7 pesos and 40 centavos din. At yung extra fine at yung almost uncirculated ay 11 pesos. Yung uncirculated po, 12 pesos. At para naman dito sa napulot natin barya na 1991, yan po ay may letrang D. Ang presyo po niyan, kung yan po ay good, 4 pesos and 60 centavos. Ang very good po niyan ay 4 pesos 60 centavos din. Ang fine ay 6 pesos 10 centavos. Yung very fine, 7 pesos and 30 centavos. Gayon din yung extra fine, 7 pesos and 30 centavos din. Yung almost uncirculated po niyan ay 14 pesos. At yung uncirculated ay 59 pesos. Pero po sa ganitong damaged coin, hindi ko lang po malaman kung may presyo ito. Dito naman po sa eBay, yung pong 1950, yan po ay silver coins. Nakakahalaga po ng $88.42. May apat po na presyo dito. Yung isang coins, nakakahalaga po ng $15.37. Tapos yung 1950 na brass ay $100. Tapos yung pinaka-latest niya, nagkakalaga po ng 1950 rin po. Pero hindi ko malaman o masabi kung ito ay slightly defective. $1 po ang halaga. Yan po lamang at wala nang iba. At patuloy po ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Salamat po ng marami. At shoutout po sa lahat ng aking kabarya at kapwa kolektor. Shoutout po sa mga senior citizens at mga silent viewer. Shoutout po sa mga kaibigan natin dyan at maging doon sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. At sa huli po ay masabi kong mabuhay tayong lahat.